Ah, para magsalita po ako ng mga involved dito kung kanino po na po. Siyempre, natatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I've said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Kung pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor. Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik nyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance nyo bago ako magsalita. Can I have a 1-minute recess, Mr. Chair? Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto nyong magkaroon ng maraming project sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Si D.E. Henry Alcantara po ang usually nagde-deliver sa mga politiko at kay Yusek Robert Bernardo po. Pasensya na po, ito pa lang po ang aking mga masasabi sa ngayon. Mabigyan lang po ako ng sapat na oras pagkakataon na makausap ang aking mga abogado. Handa na po akong maglabas ng lahat ng nalalaman ko pa. Maraming salamat po. Umaga po sa inyong lahat. Dahil nga po ang subject matter ng ating hearing ngayon ay yung mga proyekto sa lalawigan ng Bulacan, let me direct my questions, Mr. Chair, to the district engineer pa rin ho ba or natanggal na? I'm referring to District Engineer Bryce or former district engineer. Is he present? Mr. Hernandez is present. Magandang umaga po, Engineer Bryce. Good morning po, Your Honor. Kumusta ho kayo? Natulog naman po kayo ng maigi? May aircon naman po dun sa Senado, so nakatulog naman po ako. You're under detention in the Senate. Tama po ba? Yes po, dahil lang po sa pagsagot ko ng tama at totoo. Kaya po ako na-detain. Dito sa aming pagdinig, basta sumagot ka lang ng tama at totoo, hindi ka madidetain. Dahil lahat ng pumupunta dito sa House of Representatives, as long as they're saying the truth, they will always be protected. Tama po ba? Naintindihan niyo po? Please answer. Opo, Your Honor. Sa pagpunta niyo dito, Engineer Bryce, meron ho kayong prepared statement? Meron po.
Can you, did you submit it to the committee? Hindi pa po, Your Honor. Bakit po? Are you willing to submit the same before this committee? Can you please give me time, Your Honor, to prepare the statement? Mr. Chair, he's asking to confer with his counsel. Would he be allowed to confer with his counsel, Mr. Chair? Sorry, can you repeat the question, please? Humihingi po ng paintulot si Mr. Bryce kung pwede makausap niya yung kanyang mga abogado yata. Yes, you can confer with counsel, please. Mr. Chair, may I interject just one question? Wala pa naman eh. Just one question. Just one. May I know if SYMS, Wait lang po. are they around? Because last meeting, I asked that question. Yes, And they are here. They are here. May I know nasan sila? SYMS, construction. Sims. Wait lang, Beso, wait. Saan? All right, sige. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, I think Mr. or Engineer Bryce is requesting to be recognized, Mr. Chair. Engineer Bryce, you may proceed. Your Honor, meron po ako nakaprepare na written statement. Pero to submit it, sana mabigyan niyo po kami ng konting panahon pa po. When you say a written statement, ito yung handwritten. Yes, it is handwritten, Your Honor. Hindi notaryado. Hindi po, pero pinirmahan ko po. So sabihin, pinirmahan mo dahil ito sulat mo mismo. Tama? Yes, Your Honor. Sulat ko po mismo at pirma ko rin po. Okay. Parang ano to eh. Parang holographic will. Sorry not directed to anyone. But totoo naman. Kumbaga, can be accepted in any courts of law dahil signed by a person, handwritten, and signed by him. Tama po ba, Profesora Luistro? Tama po ba? But please continue. Mr. Bryce, kailan ho kayo pumasok sa District Engineering Office doon sa Bulacan? Nag-start po ako sa Bulacan First Engineering District noong 2012 po. 2012. At nung una kang pumasok, ano yung iyong, kumbaga, kasangkapan doon or position? Entry level po ng permanent position, isa po akong Engineer 2, as inspector po. And ngayon, bago ka natanggal sa pwesto, ano yung inyong posisyon? Naging OIC District Engineer po ako for 1.5 month po. So, 2012 ka pumasok at you were OIC District Engineer. Tama po ba? Yes po, bago po ako ma-relieve OIC District Engineer po ako. Karaniwan ba yon na ganun kabilis ma-promote sa pwesto? Hindi po. Usually po, marami nga po nag-retire as Engineer 2, Engineer 3 lang po. Paano ka na-promote ka agad bilang District Engineer? Actually po, kung papayagan niyo po akong magkwento. Sige, you may go ahead, please. As long as totoo ang iyong kwento. Opo. 2012 until 2021, isa po akong ordinary engineer. As engineer 2 po. 2019, dumating po si dati kong boss, Engineer Alcantara, sa District Engineering Office as our District Engineer. Nakita ko kung gaano siya ka-authoritative. Nakita ko kung ano yung gusto niya, ang gusto niya, which is yung sinusunod siya, ginagawa lahat ng gusto niya.
So for me, masakit man tanggapin, kailangan ko sumipsip sa boss ko. So ginawa ko lahat ng sinabi niya, lahat ng gusto niya, sinunod ko. So in short, pinagkatiwalaan niya ako. Ako ang ipinromote niya ng 2021, ginawa niya akong, nirecommend niya ako na as maging hepe ng construction section. And then 2022, ginawa niya rin po akong assistant district engineer. Although hindi po siya ang nag-a-approve, siya po ang nagre-recommend kung sino ang dapat na ma-promote. And then nung 2025 nga po, actually matagal na po siyang gustong i-promote eh. Ang ginawa lang, ang tinatanggihan niya po ito kasi ayaw niya pong umalis ng Bulacan. So ang ginawa niya pong bargain dito is kung gagawin siyang assistant regional director, dapat ako ang district engineer para kontrolado niya pa rin po ang opisina, Your Honor. May nasabi ka na lahat sinunod mo and that was the consideration why you were promoted in that position. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ano yung sinabing sometimes masakit sa kalooban mo pero sinusunod mo lahat ang kanyang inuutos? Sa opisina po, lahat ng iutos niya. Hindi po ako kumikilos na hindi niya alam at hindi niya iniuutos sa opisina. At sa labas po ng opisina, holidays, weekends, pag tinawag niya ako, pupunta ako. There's a time nga po na pauwin, na malapit na po ako sa bahay namin. Then tinawagan niya ako, pumunta ka dito sa Soler, maglaro tayo. Hindi na po ako pumasok sa gate ng bahay namin, bumalik na po ako agad, sumunod na po ako sa kanya. At to add, Your Honor, September 7 is very special to me and my wife. Ito po yung nagkakilala kami. So dapat, yun yung kasal namin. Kaso, natapat po na birthday niya. So, pinabago niya yung date ng kasal namin. Pinagawa niyang i-move mo sa ibang araw kasi hindi pwedeng wala ka sa birthday ko. So, ganun ka-personal. Nag-away pa kami mag-asawa. Pero, nakausap ko naman siya para kami ng date, para sa boss ko. What you're saying before this committee is ganun ka ka-close sa kanya. Kumbaga, sanggang dikit. Opo. And nasabi mo kanina na mapopromote sana siya bilang Assistant Regional Director sa Bulacan. Bakit ayaw niya? Sabi mo, parang ayaw niya ma-promote at gusto niyo pa rin ma-retain as DE. Can you please explain to us dito sa committee? Sorry. Kasi ito na po, sinlagi niya po ang office niya. Ito na yung comfort zone niya. Taga dito na siya. Tsaka malaki po ang pondo ng opisina namin. Speaking of pondo, ito ba yung pinagkukunan ng mga ito na kung saan ito na yung subject ng controversy or ghost project sa Bulacan? Tama po ba? Yes po, Your Honor. Some, not all. Some. Some are. Yes po. Tama po. Kahapon, dedirektahin na kita dahil ikaw ang itinuro ni Sally Santos ng SIMS na kung saan yung mga kahon, ang laman na ipera, sa iyo idinideliver. Tama po ba? Yes, Your Honor. Sa office ko, dinadala ni... When you say sa office mo, dinadala lahat yung pera. Can you tell us, before this committee, kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Mula po nung 2022, billion na po. 2022? Yes po, Your Honor. Bilyon. Saan napunta yun? I mean, sa'yo lang lahat? Your Honor, hindi po. Lahat po ng dinideliver ni Sally Santos na pera na nakakahon, wala po akong ginagalaw doon. Yun po ay pinakukuha rin ng boss ko sa opisina ko. Kaya lang po doon pinapalagay kasi wala pong taong umakit doon sa opisina ko. Wala po akong katabing opisina doon. Napakasanto mo naman.
Yung bilyon na hindi nababawasan at wala ka man lang party doon mula 2022. Teka muna, 2022 hanggang anong taon? Yung bilyon na yon? 2025 po. 2022 to 2025. Okay. So sabihin na natin, pag-deliver sa opisina mo, para kanino yon? Para kay District Engineer Henry Alcantara. Alam mo, Engineer Bryce, sabi ko sa'yo, itong committee na to, you can only be protected if you will say the truth. Naintindihan mo po ba? Yes, Your Honor. Pag sinabi mo kay Engineer Bryce, yung lahat na yon, Bryce? Kay Engineer Alcantara po. Engineer Alcantara, sorry. Hindi ko po alam kung sa kanya napunta lahat yon, pero siya po ang nagpakuha lahat ng pera na nakakahon na yon. Imposible naman na lahat lang yon kay Engineer Alcantara. Magpakatotoo ka dito sa ating committee ba? May Go ahead. Para magsalita po ako ng mga involved dito kung kanino po na po. Siyempre, natatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I've said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Kung pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor. Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik nyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assist nyo bago ako magsalita. Can I have a 1-minute recess, Mr. Chair? Meeting Hernandez is an assurance of safety and security. The committee commits to your safety and the safety of your family. We will coordinate with the Senate Blue Ribbon Committee to ensure that you may remain with the House. So within the day, we will speak with our Senate counterparts to make sure that you will remain with the House for as long as needed. Thank you, Your Honor. Congressman Adyong is recognized, please. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd just like to take off from the line of questioning of Congressman Garbin. Engineer Bryce, binigyan ka namin ng oras. You requested for a few minutes para to confer with your lawyers. Are you ready now to answer this question? Sabi mo kanina may mga involved na mga senador. Tama po ba ang pagkarinig ko? Yes po, Your Honor. So, kanina sinabi mo na mga involved na senador. Ibig sabihin, kasi the line of questioning kanina is that you were receiving a certain amount from Sally Santos. Tama po ba? Yes, Your Honor. At binibigay niya ito sa iyo sa inyong opisina. Tama po ba? Yes, Your Honor. In fact, there's one incident that was mentioned by Sally Santos in the Senate na 245 million yung isang natatandaan niya na ibigay niya sa iyo. Tama po ba? Yes, Your Honor. Itong 245, just a portion of that, because according to you, from 2022 up to 2025, your estimate is that it's over 1 billion na yung natanggap mo. Tama po ba? Approximately. Okay, sige. So binibigay mo to kay Engineer Alcantara. Tama po? Hindi ko po binibigay. Kinukuha niya po sa Kinukuha, opisina ko. sorry. Kinukuha ni Alcantara. Nakabox nga po, sabi niyo po, di ba? Yes, Your Honor. Okay, pag sinabi mong may involved, ibig sabihin logic would dictate and you don't need to be a
rocket scientist para to assume that yung binibigay ay may hati-hati. Tama po ba? May breakdown. Yes po, Your Honor. Sinasabi niya po, kinukuha na yung commitment. Commitment na ano ibig sabihin commitment? Yung kaninong hatian yon? Kung ako po kay Senator. Okay. May we know sino yung mga sinasabi mong mga kumukuha or may commitment sa mga senador? Kasi you mentioned this earlier before we grant you the request of having a recess, suspended. May we know who are these sinasabi mong may mga involved na mga senador? Okay lang po bang basahin ko, Your Honor, kung ano lang po yung naisulat ko? Pero pinapangako ko naman po sa inyo na ang full details ito maibibigay ko po sa written statement namin ng mga abogado ko. Mr. Chair, our guest is requesting that he be allowed to read. Ito ba yung salaysay mo na pinirmahan mo? Tama po ba? Ito ba yung tinatanong sa'yo kanina ni Congressman Garbin? Yes po, sinulat po at pinirmahan ko rin po. Okay. Mr. Chair, may we request that he be allowed to read his salaysay, his statement, which he cited. Engineer Hernandez, please proceed. Thank you. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. No, mahalaga pong basahin yung buong listahan ng mga proyekto. Sige po, These are Your the line items that everyone has been talking about, so I think the nation deserves to know which particular line items that are in the GAA that are being implemented for these particular personalities. Let me repeat it, Your Honor. First, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos.
Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, Phase 3, Malolos City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan, with an amount of 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek, Phase 3, Malolos City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood mitigation structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito Estrada po, Your Honor. Thank you for the clarification. You can proceed with reading the handwritten statement. Mr. Chair, may I continue? Let him finish the handwritten statement. Tapos lang po yung handwritten statement ng pagbasa. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. I-deliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. If I'm not mistaken, sorry. Pwede kong sabihin ko po kung anong mga projects to, mga line item din. Please proceed with disclosing the line items so the nation may able to tie the line item to the political personality involved. First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River, Barangay Panginay, Tuwawa, Phase 3, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 12, plus 589 to Station 12, plus 739, at Barangay Bambang, Bukawe, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 4 plus 204 to Station 4 plus 354 at Barangay Turo, Bukawe, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 3 plus 036 to Station 3 plus 236 at Barangay Kaingin, Bukawe, Bulacan. Construction of, this also has an amount of 75 million pesos. Number 5, construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 5 plus 466 to Station 5 plus 667 at Barangay Bulacan, with also an amount of 75 million pesos. Construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Station 3 plus 533 to 183 at Barangay Santol, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos also. Construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Station 7 plus 654 to Station 7 plus 804 at Barangay Dalig, Balagtas, Bulacan. Mitigation structure at Station 14 plus 124 to Station 14 to 200 plus 274 at Barangay of 600 million pesos. Can you state again for the record the total amount?
and that this is the projects for which particular political personality? 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. Thank you. Please proceed with your handwritten statement. At ang SOP nito ay 30% din. Binigay din ito nung lumabas sa GAA at i-deliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto nyong magkaroon ng maraming projects sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Si D.E. Henry Alcantara po ang usually nagde-deliver sa mga politiko at kay Yusek Robert Bernardo po. Pasensya na po, ito pa lang po ang aking mga masasabi sa ngayon. Mabigyan lang po ako ng sapat na oras pagkakataon na makausap ang aking mga abogado. Handa na po akong maglabas ng lahat ng nalalaman ko pa. Maraming salamat po. Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair. I still have the floor. May I be allowed to continue, Mr. Chair? Mr. Chair. We have to allow Congressman Adyong to finish his interpellation, please. Mr. Chair, it's the rule is majority than minority. Yeah. Yeah, Congressman Garbin. To be clear, as far as practicable, it is the rule of an alternating majority-minority. So you will have your time after this is finished. So two majority, then two minority. No. The rule is, as practicable, majority alternating with the minority. That's the rule? Check the rules. Move to suspend, Mr. Chair. Mr. Chair, thank you. Para naman, Mr. Chair, hindi tayo magmukhang because we don't also want just as mere allegations, no? We just want to know from our guest, Bryce, do you have a circumstantial evidence that can prove your allegations as indeed these arrangements ay nangyayari? Meron ka bang pruweba, halimbawa, na text man lang or usapan or para at least just to make sure, no, for fairness sake? Your Honor, regarding sa mga text messages, wala po. Lahat po ito, sinasabi po ng aking boss sa akin. Okay, ganun, si Alcantara. Kagaya nga po ng sabi ko, ganun po ako kaklose sa kanya. Lahat po ng transaction sinasama niya ako. Thank you. Mr. Chair, did we invite Engineer Alcantara? Engineer Alcantara is here. Okay. Mr. Chair, may I continue? Mr. Chair, kanina sinabi mo sa unang tanong ng aking kasamaan dito, si Congressman Garbin, na lahat ay kontrolado ni D.E. Alcantara. Tama ba? Na he wanted you to be his assistant district engineer. Kasi gusto niya kontrolado lahat. Tama ba, Bryce, yung pagkarinig ko? Yes po, Your Honor. Thank you. Gusto ko lang malaman itong connection with the Sims Construction. Anong year po kayo naging back chairman? So, ibig sabihin, si Engineer Alcantara din po ang nagtalaga sa iyo na maging back chairman? Yes, Your Honor. Okay. Siya po ang nag-recommend. Okay, siyang nag-recommend. Kasi gusto niya, kontrolado niya lahat. Kaya nga nandyan ka. Yun ang gusto mong sabihin. So, ayan na nga po, nako. Mas matindi itong mga pasabog na ito ni Bryce Hernandez kaysa sa pasabog ng mga Diskaya. Mas convincing ang kwento nito at nako, sigurado ko na marami po ang susuporta dito sa mga sinasabi ni Bryce Hernandez. Kaya pala pilit na kinokontempt at pilit po na kumbagay parang ginigipit ni Jinggoy Estrada etong si Bryce Hernandez para nga naman makaligtas siya. Kaya pala gano'n ang mga salita nitong si Marcoleta.
Kaya pala, alam nyo po, parang ginigipit nila dito, iniipit nila si Bryce Hernandez para maligtas etong si Henry Alcantara. Gets na natin ang naratibo. Gets na natin ang mga script sa Senado, sa Blue Ribbon Committee. Kaya pala, kapag si Jinggoy Estrada ang mag-interpellate, magtatanong, napakatagal. Open na open ang oras. Pero kapag mga iba nating mga senador, nako, pinuputol ni Marcoleta. Nako. Nako. Ayan na nga ba, di ba, ang sinasabi natin. May mga senador na sangkot. Kaya, yun pong Senate hearing ni Marcoleta, maliwanag na moro-moro. Maliwanag na may pinoprotektahan. Kaya gusto nilang ikahon si Bryce Hernandez doon sa Senado. Kasi nga po, kailangan nila na ma-save si Henry Alcantara para hindi ma-pinpoint si Jinggoy at si Joel Villanueva. Sana'y meron pong sumuporta dito kay Bryce Hernandez na mga taga 1st District ng Engineering Office ng Bulacan. Alam niyo po mga kababayan ko to, mga taga doon ito sa amin, ito taga Duhat, si Henry Alcantara daw. Ito namang si Bryce Hernandez, taga Matungaw sa Bulacan. Alam niyo po, hindi ko lubos akalain na ang mga kababayan natin mga magiging ganito. May mga nagbibigay na ng info sa akin kung gaano kayaman o kalabish ang lifestyle nito nga si Bryce Hernandez, dahil nga meron tayong mga kakilala sa Bulacan. Dito naman po sa Duhat, nako, ako po taga Bukawi, taga Santa Maria, taga Malolos. Ang tagal kong nagtrabaho dyan sa Bukawi, kilalang kilala si Henry Alcantara dyan. Alam yan ng mga taga Bukawi. Ang dami na pong nagbibigay sa akin ng info. Pero syempre, di ba, hindi naman natin yan na, kumbaga, yung kanilang mga personal na buhay ang gusto natin na malaman ng katotohanan dito. Ang gusto nating malaman na katotohanan ay kung sino ang mga politiko na nakinabang dito po sa mga engineer na ito. Di ba, alam nyo, netong mga nakaraan na naging issue ang lavish lifestyle ng mga contractor. Di ba nga ay nakita natin kung gaano karami ang magagandang sasakyan ng mga diskaya, ang mga anak ng mga kontraktor na talaga ng mga napakarami pong mga magagandang bukod sa may mansyon, may kondo, travel ng travel, talagang naliligo po sila sa kayamanan. Ganyan po ang kanilang mga buhay. Kaya, di ba, kumbaga tayo, ang gusto natin dito ay malaman kung sino ang mga involved na politiko para hindi na po natin ito iboto sa susunod na panahon. Ngayon, kahiya-hiya po itong si Jinggoy Estrada. Ilang beses na siyang nasangkot sa mga graft and corrupt case. PDAP scam, meron pa nga, 'di ba, yung dito sa mga nakaraang kaso niya, 'di ba? Convicted pa siya, 'di ba? Sus Mariosep naman, 'di ba? Senator Jinggoy. Diba, hindi ka pa ba nadadala? Hindi ka pa ba na diyan? Kumbaga, kasi mas naniniwala ako dito kay Bryce Hernandez kaysa sa mga diskaya. Sa totoo lang. Kaya pala, ganun ang tema. Sa Senado kahapon, naobserba natin si Jinggoy, mainit ang ulo, o parang pinipilit niya na si Bryce Hernandez ay meron pong siya ang parang tinuturo na na buhay mayaman. Nagpapatalo ng limpak-limpak na salapi sa casino. Pero yun pala, talagang dinudurog lang siya doon para hindi po lumabas itong mga nalalaman na ito ni Bryce Hernandez patungkol kay Joel Villanueva at kay Jinggoy Estrada. Suportahan natin tong mama na ito. Tignan natin kung ano ang kanyang mga nalalaman pa, dahil po ito ang kailangan natin, ma-expose ang mga tiwali sa gobyerno. Nako, delikado si Jinggoy. Hindi siya ligtas. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.